Yo! Welcome back to Cactus Flavor Channel, mga boss at mga madam. Ang video ito ay pag-uusapan natin kung paano i-refill ang Nevox Bar Boss o Boss Nevox Ice 19K. Pag-usapan natin mga boss at mga madam, tuturo ko kung paano ang pinaka-safe at simpleng paraan ng pagre-refill ng dispo pad na to o disposable pad na to. So bago natin po umpisahan, kung di pa kayo nakasubscribe ay subscribe na po, i-like, subscribe at hit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pong video. So let's go mga boss, mga madam, mga cactus. Una sa lahat, ang gagamitin nating mga tools ay ito, ang tweezer. Gamit ko ito sa cellphone repair noon. Ang blade cutter, ang mahiwagang blade cutter. Ang flat precision tool. Ang Nevox, ang juice, at ang tissue. Kailangan po natin ng tissue para paglagyan po ng mga piyesa nito na ilalagay po, na mababaklas po natin para mas safe po siya. So eto na guys, madali lang po ito. Kung makikita nyo po mga boss, mga madam, mayroon po siyang lock dito, kabilaan po. Yan. Ang gagamitin ko po ay itong blade cutter kasi mas manipis po siya at mas madaling ipasok po dito sa ano po niya, sa mga lock, mas madaling pantanggal. So ganito po, pasok nyo lang po siya, then itabingi, pihit pataas. Yan, umangat po siya mga boss, mga madam. Dito rin po sa kabila, madali na lang siyang tanggal, pero ingatan nyo po kasi may rubber button po dito para sa switch ng single mesh at double mesh. Kaya ayan, yan po, wala siya doon. Saan napunta? Ayun po, ayan. Ito po ang gamit ng tissue kasi madaling makita yung mga natatanggal na nahuhulog. At ngayon po, baklasin po natin itong alisin natin itong plastic case po niya. Ang isang paraan po para matanggal yan ay gamitin po ang precision tool na flat. Pwede pong ipakain po dito yung talim po niya sa gilid at iangat. Ayan po, umaangat po siya. Ayan. At isang paraan naman po na mas madali ay ito po. Hawakan nyo po to at pisilin po itong kabitan ng lanyard. Pindot nyo po siya. Ayan po, kaya di mo pinipersa, lumalabas. Ayan po. Yun. At ang dalawang paraan po para ma-refillan po ito. Yung medyo mahirap na paraan, medyo risky po siya. Siguro sa 100% pwedeng 80 to 90% successful yung success rate po niya. Merong mga 5 to 10 pwedeng ma-damage po yung itong disposable pad na to. Ito po yung medyo mas mahirap ng konti na paraan. Bali, pindutin po ito, itong LCD po niya, itong display niya. Pindutin to, tapos iangat po ito. Yan, para lumabas po yung ito. Tapos pag umangat na po siya, pati rin po ito, iangat nyo rin po ito. Pag napaangat nyo ng konti, pwede nyo po siyang hawakan dito sa board, hugutin nyo na po siya.
makikita nyo po yung ano niya, yung cotton po niya dito. So hugutin nyo siya, tapos hugutin nyo na rin po yung cotton niya sa loob kung saan naka-imbak yung mga juice. Yun, mag-refill na po kayo. Doon po kayo mag-refill, tapos ibalik nyo po. Pero ang delikado po sa ganon ay itong LCD po niya pwedeng ma-damage, at yun po mga parts po dito pwede rin po ma-damage. Kaya para sa akin, yung pinaka safe na paraan po ang ituturo ko po sa inyo. Pati itong mga wire po niya pwede pong ma-damage sa pagbaklas po nun. Pero ingatan nyo naman, gaya ng sabi ko sa mga previous vlog ko po, once na nagbaklas po kayo ng mga gadgets or ganito mga disposable pad, todong pag-iingat ang gagawin nyo po, at dahan-dahan, huwag nyo pong apurahin. Check nyo lahat po, lahat ng mga locks po niya, mga lock niya, para dun nyo po siya iangat o di kaya buksan. Ngayon, ito naman po ang pinakasimpleng paraan para mag refill ng disposable po na ito, itong brand na to, itong WOS Nevox bar Ice 19K. So ganito po, kung makita nyo po dito sa taas niya, meron pong cotton dito. Pwede nyo pong gamitan ng tweezer para matanggal po ito. Ganito po, ba, tanggal po sa tweezer. Yan, may na juice dun. Ayan po, balik ko para subukan din natin itong flat. Pasok nyo lang po siya, iangat nyo. So ibig sabihin, madali pong matanggal itong cotton na to. Pwedeng toothpick or yung matutulis na bagay o palito ng posporo, pwede pong pang sungkit. So ito po, ayan, pag natanggal po, ilagay na lang po natin siya dito sa tissue. At kung maaari, kung ano yung side na lumapat po dito, mas maganda kung yun pa rin pag binalik nyo, hindi yung side na kabila. Pero pwede naman kasi para same lang naman sila ng shape. Pero kung maaari, mas maganda po yung ganun. Kung ano yung side nya, yun din ang pagkabalik. Tapos dito may mga nag-spill na juice. So kailangan po natin siyang punasan ng tissue. Ay, tissue lang po yung pangpunas. Ayan, okay na. Ngayon mga boss, mga madam, kung makikita nyo po, tatlo po ang butas dito. Itong tapos sa gitna, tsaka itong gilid. Ngayon po, ang lalagyan lang po natin ng juice ay itong nasa gilid na dalawa. Kasi po itong nasa gitna ay yan po yung airflow. Diyan po lumalabas yung usok, at ayan po yung pinaka chimney po ng disposable vape. Nandiyan dito sa loob po, nandiyan din po yung cotton mesh, tsaka yung mesh coil po niya. Kaya pag dito mo linagyan ng juice, pag nalagyan mo siya, maaring solidong mahipak mo yung juice pag dito po. So try na po natin siyang lagyan ng juice. So ang ilalagay ko po itong yung review ko po nung nakaraan. Shake muna natin para maghalo yung juice. Ang paglalagay naman po, yung nozzle niya ay tapat po dun sa gilid. Tapos pag naramdaman nyo pong dumikit siya dun, yung nozzle ng juice saka yung cotton sa loob, pag dumikit, medyo iangat nyo po ng konti para tuloy-tuloy po yung ano, kasi mabablock po yung nozzle pag nakadikit po siya. So ganyan po. Tapos pisil na po. Ayan po, lagyan lang po siya.
Basta siguraduhin nyo po na hindi po nakadikit yung nozzle sa cotton. Sa kabila naman, dahan-dahan lang mga boss, mga madam. Lahat ng bagay hindi inaapura. Pasok sa loob. Basta tsaga-tsagaan lang po para magawang mabuti. Lumalabas yung juice. Sa kabila na naman. Yun. Pwede pa. Isang pa para mapuno na to. Pero wag nyo pong punuin ng todo. Mag-i-spill po yung juice. Tansyahin nyo lang po mga 5 ml. Ganun lang po muna ilagay nyo po. Yan. Pwede na siguro yan. Yan. At kung may nag-spill po, punasan na lang po. Ayan, ibalik na po natin. Katulad nung yung una kong sinabi, mas maganda kung anong side yung nakadikit dito, yun pa rin po yung ilagay. So, yan po. Di po ba? Pakadali. Kasi magbaklas ka dun. Mamaya may matamaan ka dyan. Kung medyo tulad ko na may katamaran, baka masungkit mo yung mga po dyan, madamage pa, lalong hindi na magamit, sayang yung juice, sayang yung pera mo. Yan po, ibalik na po natin. Di po ba, napakasimple. At ang pagbalik po nito, unahin nyo pong ilagay itong rubber button. Ito po ang pinakaingatan nyo kasi mahirap nang pindutin. Kailangan pang sungkitin yung switch pag wala po itong rubber button nya. Kaya ito po yung pinakaingatan nyo po. Pag ilagay nyo naman po, tignan nyo po muna kung nasaan yung switch. Ito po yung switch. Tabi po siya ng charging pin. Ito naman po yung airflow. Yung airflow sensor niya. Ayan po ang paglalagay. Ayun. Tulak lang po. Dumikit. Ayan. Subukan natin po kung tumapat po yung yung rubber switch. Ayun. Kita nyo po, tumapat. So, okay po siya. Ayun. Nag-dual mesh siya. Single mesh. So, yan po. So, okay na po. At ito po, isang tandaan po dito sa sa pagre-refill po ng brand po na ito. Kung na-refillan nyo po siya, mag-antay po kayo ng mga 10 to 20 minutes siguro or 30 minutes kasi nga po dito po natin siya rinipilan sa taas. So ibig sabihin nasa taas po yung juice. So kailangan mapababa po muna natin siya para magamit po ng
para ma-sip-sip sa baba yung juice po na yon, yung linagay po natin. Pero ito po, dahil actually kinargahan ko po siya kagabi, sinubok ko para mas diretso po at mas maiksi po yung video natin. Nasubukan ko na po, mga 10 to 20 minutes sinubok ko, nalalasahan ko na po yung juice. Pero kung gusto nyo po, mas maigi po mga 30 minutes siguro para bumaba yung juice nya. So subukan ko po. Yun. Masarap pa rin. Yung dati niyang yung Korean freeze, yung Milona, medyo nalalasahan pa rin. Kasi ngayon po yung dating nakalagay. Pero nalalasahan ko na rin po yung lasa ng lychee, yung juice na to. So, ganun lang mga boss, mga madam. Pinaka safe at simple na pag-refill ng Nevox Bar Boss. Yun po mga boss, mga madam. Paki-follow na rin po yung Facebook natin, Facebook page po natin na Cactus Flavor Channel, para kung may katanungan kayo or pwedeng i-comment nyo doon, PM po ako doon, masasagot po natin. Pwede rin po dito kung may mga katanungan kayo o masasabi kayo, i-comment lang po, masasagutin po natin basta may oras po tayo. So yun lang mga boss, mga madam. Pinagpalang araw po sa ating lahat. God bless.